Go, mga kababayan, ma'am sir, this is Jam, the Filipino channel ng iyong pong lingkod. So today is January 13, 2026. Ang grabe, hihina ako. At tayo ngayon ay papunta dyan sa may One Ayala Mall, sa may San Lorenzo, Makati po yan. At dadalhin po natin sa Maya St. Luke's Medical Center sa may BGC po yan, Medical Arts Building, Rizal Drive, 5th Avenue, Bonifacio, Global City. Okay, magbabalik po tayo mamaya konti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private, ganyan ay wala pong kinalaman ng channel na ito. At wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob. At wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamaya unti pag nakuha na po natin sila. At samantala, makinig tayo ng mga nagbabagang balita at mga talakayan. Letter N sa kanyang pangalan. Ayan, ganyan. May letter N sa kanyang pangalan.
bang maingat magpagaling? Dapat mati, i-digestic. Sino ba nga ba yung pahay nyo, Pag gusto nyo masya aming panawagan din, and this aligns with our agency's integrity monitoring at internal cleansing program. So, yun din, we are committed sa due process and maintaining talagang wala kaming tolerance dyan, zero tolerance policy for any misconduct and corrupt practices. Kung sindikato yan, so lahat po yan ay mananagot. So, talagang ongoing pa po ang mas malalim na investigation na ginagawa ng ating Madadagdag pa sa mga alarm system and other mandatory requirements. Tinitingnan po lahat yan ng ating mga investigating body. Kasi sa Bureau of Fire Protection, basta sa lahat naman ng tanggapan, Joel, basta hingi ka ng clearance, Oo. ang daming punto ng pwedeng katiwalian, hindi ba? Pwedeng, oo, Dito yan, sa yan. kaso ng Bureau of Fire Protection, paki-confirm ko ito yung dito sa scheme na to, Superintendent Arroyo, yung kailangan sa isang gusali pa nagpatayo ka o mag-ooperate ka na isang halimbawa ng administrative building, kailangan meron kang fire extinguisher. Tama po. May permit kasi yan na Ay, correct. Oo, kasama yun sa clearance, hindi ba? Kailangan may fire, may fire extinguisher ka. Ano po ba ang requirement? Bakit kailangan na magkaroon ng puwang doon para magkaroon ng kickback scheme? So yun po ay parte ng investigation natin. Pero for the clarification, yung sinasabi natin mga mandatory requirements po ay nasa Republic Act 9514 po yan, nasa Revised Implementing Rules and Regulation, lahat po ng mga requirements na yan. So dyan po natin tinitingnan ang mga scheme kung paano nakakasingit yung mga, kasi mahigpit po namin ipinagbabawal ang any recommendation or any pagbenta ng mga nasabing halimbawa ay fire extinguisher. So marami na kaming na-actionan, marami na mga complaints na na-actionan ng aming tanggapan para tungkol dyan at patuloy ang aming panawagan sa mga nabiktima na kami po ay talagang seryoso laban sa anumang katiwalian, no? At kami nga po ay patuloy nakikiusap at makipagtulungan sa aming tanggapan sa mga nabiktima ng mga ganitong maling gawain at tulungan kami makakalap ng matitibay na mga ebidensya. Pero, Yes po, so yun ibig po ang sabihin ito, pag halimbawa, bawal mag-recommend, di ba? tama po. Ng kung anong brand o sino mang supplier. Pero sa kasong ito, lumalabas na yung iniimbestigahan ninyong opisyal ay merong kasabwat na pribadong sektor at yun ang ini-endorse niya or penersa yung may-ari ng building na doon bumili sa supplier ng fire extinguisher. Ang Bintang Pangaweng, kaanak pa ng Bureau of Fire Protection official, yung supplier po extinguisher. Yes po, Sir Joel, Ma'am Bueno, isa yan sa talagang iniimbestigahan. Talagang dyan po nakalinya ang ating ongoing investigation. Malaman ko lang po, sino ba nag-initiate? What initiated the investigation? Ano ba ito? Si Secretary Remulla ba? Dahil Sir, may sumbong pagkakaliwa, sa kanya o mismong sa kayo? kaliwang side na po Ang ko Bureau of Fire bababa. Protection, Sige po. yung Bago po nag-initiate ng mag-emergency. investigation, nalaman ni Secretary Remulla na merong ganyang investigasyon dahil may nagsumbong po sa inyo. Meron din pong nakarating sa aming tanggapan sa PFP reklamo at iba pang mga complaint, no, in relation to that. At nag-conduct ng ongoing investigation pero mas lalo pong tumibay yung simula ng investigation on the part of the national office dito sa aming national headquarters from the Internal Affairs Service at saka DII or Directorate for Intelligence and Investigation. Ito po? Talagang titingnan mabuti kung ano ang nangyari doon sa Ingat po, ma'am. God bless po. Sige po. Gaano ba, bakit pa sa ating fire group, gaano ba kadalas ang minsan-minsan? Gaano ba kadalas ang pagpapalit po ng fire extinguisher? Di ba, bumili ako ng fire extinguisher Oo, ngayon. bago eh. building mo. Bago building ko. Lahat ng floor dapat meron. Oo, Mahal pa naman ang extinguisher. ilang taon bago namin ito palitan, batay doon sa panuntunan. Kasi pagka Na hindi Bureau of Fire. pinalitan, Expired na yun. Bawal na rin baka yun hindi sa tayo fire mabigyan code. ng clearance o whatever. Yes sir. So on that part, ang kung nagre-renew po halimbawa, ang one of the requirements yan ng ating revised implementing rules and regulation, yung kung tawagin natin
ay fire safety Ay, maintenance. ayan, so report. na-drop na natin siya. So maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli, ingat. God bless. Paalam po at gagawa na po natin ng ibang video itong ating susunod na mission. Paalam po. Professional practitioner doon sa gusali. So ibig sabihin, sila po ang magsasabi kung based on their audit, kung halimbawa yung fire extinguisher nga ay in good and operational condition, gayon din ang other na mga active fire suppression system doon tulad ng sprinkler, sila rin po ang mag-check, mag-audit kung okay po yon. At ganun din ang other tulad ng fire detection and alarm system ay talagang gumagana at maaasahan. So, through that report po, doon po babase ang ating mga okay. fire safety inspector. So, kung halimbawa, depende po yan sa supplier or sa installer ng nasabing mga system. So kung sabihin ng system, so medyo under repair or inaayos, so pinagbibigay alam yan sa amin at hindi pa i-issuean muna ng kulang certificate. So part of audit din yan. May internal audit actually sila. Gaano kadalas ang audit? Periodic po. Annually po binibigyan natin. Okay. Tapos ang usually po ang issuance naman ng aming certificate po ay fiscal year. Kung kailan na issuance ay isang taon, no? So hindi siya calendar year. Halimbawa, kung ngayong araw na issuean ng January 13 ay mag-expire siya usually after a year ng January 13 din. So, Panadel Arroyo, gaano po Ay, ka-credible paano po? yung audit